So magandang hapon muli sa inyo lahat at welcome kayo sa ating YouTube channel sa pagbabahagi na naman ng pag-aalaga natin ng mga hayop dito sa ating backyard farm. So ngayon ay alas 4 na, 4:30 ng hapon at pauwi na rin yung ating mga alaga dito ngayon. Meron lang tayong gagawin dito sa ating mga alagang tupa na kung saan ay alam kong makakatulong ito para maging komportable sila sa paglalakad. Pero bago yon ay pupuntahan ko lang muna yung aking mga bower na kambing at i-check ko kung meron pa silang pagkain. So ito ngayon yung ating mga alaga. Check lang natin kung may pagkain pa sila. Bago natin puntahan yung ating mga alagang tupa. Yan, ubos na. So silage yung pinapakain natin, naubos na. Check pa natin yung iba dito kung meron pa silang pagkain ano. So ito halos ubos na rin. Itong mga matitigas na lang na parte yung natira. At itong isa ay meron pa naman kahit pa paano. Yan. So ngayon na natin yan lalagyan. Kasi papainumin natin sila ng tubig. Kaya linisan na lang natin yan mamaya tapos papainumin natin ng tubig. Pero bago yun, puntahan muna natin yung ating mga alagang tupa. Para magawa na natin yung topic natin sa vlog na ito. Andito pa yung ating mga alagang kambing, yung ating mga alagang tupa sa parangan. Nandito pa sila, kumakain pa sila. Yan. Tapos iba natin tupa yan dito. So ang gagawin natin ngayon sa ating mga alagang tupa, dahil itong ating mga alagang tupa na to ay medyo matagal-tagal na rin bago natin na-trim yung kanilang kuko. So ngayon, magtitrim tayo ng kuko nila. At sabihin ko din sa inyo kung ano ba yung benefit sa pag-trim ng mga kuko dito sa ating mga alaga. Gagamit lang tayo nitong trimmer. Mukha lang siyang ano no, mukha lang siyang may kalawang. Pero hindi po to kalawang dahil ito ay meron kasing nung ito pinakage sa atin o pinadala sa atin, meron tong kasama na powder yung binibigay ko sa aking mga alagang kambing para pang dairy ano, para magkaroon sila ng gatas. Supplement yon ay nabubo, natapon. Kaya ganito ang nangyari. Parang siguro chemical reaction. Pero hindi siya kalawang guys, hindi siya kalawang. So ito nga pa lang ito nga pa lang pan-trimmer natin na ito ay galing sa Zoe and Zeo kay Sir Ian Noel Zamora, tsaka kala Ma'am Shikayna. So maraming salamat po. So ngayon ay magtitrim na tayo nitong ating mga alagang tupa. So ang pagtitrim ng ating mga alagang kambing ay nakakatulong para mapabuti yung kanilang kalusugan. At the same time ay nakakatulong ito para maiwasan natin yung injury na magkaroon yung kanilang binti, yung kanilang kuko. At the same time ay nagiging komportable rin sila sa pagkain nila dahil minsan hindi natin alam na meron na palang masakit sa kanilang kuko o masakit sa kanilang paa na hindi natin alam. Kaya nagkakaroon to ng discomfort sa kanila at yun yung nagiging dahilan para maging tamlayan sila at tama rin sa pagkain. So ngayon nandito tayo, ito yung ating ram. Ngayon ay matagal-tagal na rin nung tayo nakapag-trim ng kuko nila. Pero yung ating mga alagang kambing na trim na natin. So ito namang ating mga alagang tupa ngayon yung ating ititrim yung kuko. So medyo challenging to dahil may isa lang tayo. So ito yung itsura nung kuko ng ating tupa no. So yung mga labis-labis na yan yung mga pwedeng mag-add sa kanila ng discomfort na hindi sila komportable. Pwede rin yung baka may nakatusok na dyan mga bagay, pako o yung mga matitiulas na bagay ano. So yun yung nagiging minsan nag-a-add ng discomfort nga sa kanila at ititrim lang natin ito. Medyo malaki kasi itong ating tupa na ito, mabigat. Ating lilinisin para maging malinis yung kanyang kuko. Gagamit lang tayo nitong hoop trimmer. Sa tao ito yung nail cutter. Tatanggalin natin yung mga gilid-gilid. So wala naman kayong masyadong kailangan ikatakot pag magti-trim. Tanggalin lang, linisin lang natin yung tabihan
Yan. Oops. Medyo challenging lang talaga. Yan, linisin natin yung tabihan. Tanggalin natin, parang ano lang, parang nag-nail cutter ka lang ng kuko mo. Ano lang din. Linisan lang natin yung tabihan ng konti. Medyo ano lang, no? Mabaho lang, parang may kuyuko. Oops. Kung nag-aalangan kayo o nahirapan kayo, minsan kailangan yung kailangan yung dalawa kayo sakali mahirapan kayo sa pagtitrim. So medyo makapal-kapal kasi yung ano nito yung kalyo sa paa. Napakabango. Yun ito, hindi yung mabaho. Parang kayuko siya. Mga ganyan yung pinapasukan. Ang dumi. Sa tao parang kayuko. Medyo hindi lang talaga maayos yung amoy. Mabaho. Ang pagkakaroon ng mahabang kuko ng ating mga alagang kambing o ng ating mga alagang tupa ay nagkakaroon ng infeksyon sa paa na yun nga, nahirapan sila maglakad, na nagkakaroon ng discomfort sa kanila. At the same time ay doon na manghihina yung ating mga alaga at manghihina yung kanilang kalusugan. Kaya napaka-importante na magawa natin yung pagtitrim ng kanilang kuko. Para kahit papaano sa pamamagitan nun, maibsan natin yung discomfort na kanilang nararamdaman. Huwag lang din kayo matakot pag magtitrim kayo. Sabi ko nga sa inyo, para lang kayo nag-nail cutter sa inyong kuko. Ang mahabang kuko din ng ating mga alagang kambing o pagkakaroon ng mahabang kuko ng ating mga kambing ay nagdudulot din to ng hindi maganda sa kanilang panganak. Kaya importante na panatilihin nating naka-trim o kahit papaano ay maayos yung kuko ng ating mga alagang kambing. Kapag ang isip ng ating mga kambing ay hindi siya komportable lalo sa panganak, maapektuhan din yung kanyang pagbubuntis o yung kanyang anak. Sa pag-trim ng ating mga alaga ay pwede naman tayo mag-trim every 2 to 3 months. Depende sa location natin. At the same time ay kailangan ay meron tayong mga gamit o kagamitan tulad ng ditong hoof trimmer o kaya naman ay may kutsilyo kayo matalas. Depende naman kung anong prefer nyo mas gamitin. Pero kung gusto nyo ng ganitong equipment o kagamitan, pwede kayong maka-order kay Zoe and Zeo Goat Farm. So yun yung kanilang Facebook page. Mag-message lang po kayo sa kanila, no? So sabi ko nga sa inyo, kailangan meron tayong kasanayan sa ganitong klase ng pagtitrim para ma-improve din natin yung kalusugan ng ating mga alagang kambing. Kasi itong pagtitrim is napaka-importante din. Ito yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin pero mahalaga sa ating mga alagang kambing dahil sa pamamagitan nito mapapayos natin yung kanilang buhay, yung kanilang kalusugan, maging komportable sila. Itong paglilinis na kuko ng ating mga alagang kambing o ng ating mga alagang tupa ay kung sa tao ito yung grooming na tinatawag natin. Yan. So medyo challenging Kaya napaka-importante talaga na mag-trim tayo ng kanilang mga paa, ng kanilang mga kuko.
So madaliin na natin dahil meron pa tayong 5 na titriman. Kung meron pa tayong pang kudkod, pwede pa natin kudkudin to. Yan, pero dahil wala tayong pang kudkod, so kahit pa paano, okay na yan. Tingnan nyo kung gaano ka haba itong mga protruding na kuko. So dito possible magkaroon dyan ng sugat, hindi natin alam. Matanggal itong kuko na ito. Yan. So yan yung pwede nilang ika-stress kapag nagkasugat. Pwede rin pamahayan ng mga uod, bangyawin. Kaya napaka-importante talaga na kahit papaano tayo ay magputol ng kanilang kuko.